Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung nakita nating balita na kung saan mga kababayan meron daw pong napakalaking utang di umano etong Tape Incorporated dito sa GMA7 na magiging dahilan upang tuldukan ang pamamayagpag ng Tape Bulaga dito po sa GMA7. At pag-uusapan din po natin yung nangyayaring pagbagsak ng stock market ng GMA7 dito sa videong ito. Pero bago natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating upload na ito, etong ating premiere na ito mga kababayan, at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng mga ganitong klase ng video o premiere na katulad po nito mga kababayan. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko po kayong batiyan ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So eto na nga mga kababayan, pag-usapan na nga natin itong mga naglalabasang balita na ito na kung saan itong nakita natin na video na kung saan sinasabi dito mga kababayan sa videong ito na Anik Gozon pinalaga ng tape na dapat nang isuko mga kababayan. So ang nilalaman ng videong ito, kayo na lamang po ang bahalang humusga. Hindi ko alam kung tunay or hindi itong videong ito. So gusto lang natin pag-usapan at talakayin lang natin. So ngayon nasa sa inyo na yun kung ano yung paniniwalaan ninyo. Ano po mga kababayan? Pero dahil nga sa may lumalabas na balita na ito daw pong Tape Incorporated ay nangungupahan sa GMA7, ngayon nakakita tayo ng isang video, may nagpasa sa atin at sinasabi dito sa loob at nilalaman ng bidyong ito na ito daw pong Tape Incorporated ay bauna sa utang dito sa GMA7 at balak na ata ng GMA7 di umano na parang tuldo ka na ang pamamayagpag ng Tape Bulaga. Kung totoo man mga kababayan etong bidyong ito, so talakayin natin, pag-usapan natin yan kasi related to doon sa pag-uusapan natin mamaya na sunod na topic. So i-play na po natin. Naghihintay na lang ng hudyat ang President CEO. Kinai-credit natin to kay Inside Showbiz. Kanya po yan ipinost niya noong August 1. So ngayon lang natin pag-uusapan to mga kababayan. Ano po, kanya po yung video, gagawan lamang po natin ang reaction video. Sa Facebook po to. So i-post na, idiretso na po natin. GMA7 na si Felipe Gozon na i-give up na ang Itbulaga at ang kanyang anak na si Annette Gozon dahil malamang sa malamang malulubog lang sila sa utang kung ito ay ipagpapatuloy pa nila. 57 million pesos na ang utang ng Tape Incorporated sa GMA7. Maliwanag mga kababayan, sinabi dito sa video na ito daw pong si Miss Annette Gozon at saka yung kanyang tatay na si Felipe Gozon, may-ari nitong GMA7 mga kababayan, ay balak nang i-give up itong Tape Bulaga dahil nga daw po sa napakalaki daw po ng utang at malulubog lang po ito lalo kung magpapatuloy pa dahil gaya ng nabanggit dito sa bidyong ito is parang 57 milyon na yung pagkakautang ng Tape Incorporated dito po sa GMA7. Kung totoo man po ito mga kababayan, grabe naman. At talagang masasabi natin dito na parang di ba malapit na magtapos yung kontrata ng Tape Incorporated dito sa GMA7. Baka hindi na po sila marinyo kung ganito, kung tunay itong sinasabi sa bidyong ito dahil nga sa napakalaki na ng pagkakautang nitong Tape Incorporated dito sa GMA7 mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Monthly pala nagbabayad ang Tape dito at na-delay na ang bayad ng isang buwan nitong June. Another 57 million pesos ulit ang babayaran ng Tape kung matatapos ang buwan na ito. Lubog sa utang ito ang kinakaharap ngayon ng Tape Inc. matapos iwanan sila ng TVJ at mga original host ng Itbulaga. Matapos ang pangyayari na ito, Grabe kung tunay ito mga kababayan. Ano po, napakalaki pala ng impact ng pagkakawala ng TVJ dito sa Tape Incorporated, dito sa Tape Bulaga. Kasi kung makikita po natin mga kababayan, biruin nyo hindi maliit na pera, yung 57 milyon, napakalaki po nun. Kung hindi po nakakabayad etong Tape Incorporated sa upa nila sa GMA7, automatic talaga na matatanggal at matatanggal po sila. Or yung kontrata nila may possible na hindi na marinyo. Kung tunay man ito mga kababayan, grabe naman. Anong petsa na ngayon? September na. September 3 na or 2 na mga kababayan. O diba? Paano kung hindi pa sila nakakabayad ngayon? Doble-doble na, patong-patong na, hindi na 57 milyon. Napakalaki na kung tunay man ito. Hindi na talaga sila marirenew. Baka yung sinasabi ni Nanay Lolit Solis na baka hanggang 2024 na lang sila. Baka magkatotoo nga.
57 million, yun pala yung upa kung tutusin. Di umano, base sa bidyong ito, ang upa ng Tape Incorporated dito po sa GMA7, napakalaki, 57 million, grabe. May mga malalaking kumpanya na advertising ang may bitbit-bitbit na abogado sa himpilan. Alright. Inireklamo na ang Tape Inc. hinggil sa advertising na hindi pa rin ipinapalabas sa kanilang programa na Itbulaga dahil ipinapakancel na ito at hinihingi ang refund. Grabe. Hinihingi na ng refund ang mga sponsor ng naturang show at nais bawiin ang milyong pesos na ininvest nila sa kanilang show upang ipalabas ang kanilang produkto. Ito kasi mga kababayan, hindi natin masasabing fake news to kasi unang-una, etong video pong ito, kung makikita po natin, 7.7 ang likes, ang react mga kababayan, tapos ang comment po niya nasa 1,000 na, ang views po nito 522,000 na mga kababayan. Sa Facebook, ano po dito kay Inside Showbiz, ganun pala. Kumbaga, nangyayari pala ngayon sa Tape Incorporated, talagang nagsasuffer sila dahil nga may mga advertiser mga kababayan na naghahabol. Ano po, kumbaga ipinapakancel na yung kanilang advertise dito sa Tape Bulaga. Tapos ngayon, parang binabawi na, nire-refundan nila yung pera nilang ibinayad. Di umano base sa bidyong ito. At kung totoo man ito mga kababayan, grabe pala nangyayaring crisis ngayon sa Tape Bulaga. Diba, ipapatuloy pa natin. Isa lang sa big advertising ng Itbulaga na gusto bawiin at refund ang kanilang binayad ay ang sikat na soft drinks na Coke. Patay! Alam naman Patay si Coke! Binabawi na ni Coke, mga kababayan, kung tunay man nito ha. Alam naman natin kung gaano kasikat etong si Coke dito sa Itbulaga mga kababayan, dito sa branded na Itbulaga dati. Diba, ito yung malimit kung makikita ninyo doon sa mga sugod bahay, doon sa one for all for one mga kababayan. Makikita nyo lagi sponsor ng Coke yung mga ginagawa nila kay Jose Manalo, yung mga pinupuntahan nila, yung mga nasusugod bahay nila. Laging may Coke po doon at talagang masasabi nga natin na numero unong sponsorship. Etong Coke at saka yung Hanabishi, yan yung malimit nating makita dito sa branded na Itbulaga. At ngayon na nga mga kababayan, binabawi na nga ng Coke di umano yung kanilang ibinaya dito sa Tape Incorporated, yung kanilang pagpapa-advertise. Dahil nga parang ayaw na nilang ipalabas dahil sa kakaunti na lang yung mga manonood. Di umano, base sa bidyong ito mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. na matagal naging sponsor at advertising ng Coke ang Itbulaga, naging tahanan na nila ito sa pagpapalabas ng kanilang produkto sa show dahil isa ang Itbulaga sa nagpapataas ng sales ng Coke nito nung nakaupo pa ang Jowa Pao at TVJ sa Sugod Bahay Gang. Dahil wala na ang Sugod Bahay Gang sa Itbulaga, hindi na rin may palabas ang advertising ng Coke. Tingin ko dito mga kababayan, pag binawi ng Coke yung kanilang advertise dito sa Tape Bulaga, automatic yan mga kababayan. Pag binawi na ng Coke automatic yan, lilipat yan sa TVJ, sa E80 mga kababayan. Pagka binawi na nila dito sa Tape Incorporated, kung tunay man itong balitang ito, lilipat yan sa E80, pihado na, shareable na. Mat wala pa rin sagot ang Tape hinggil sa mga advertising na gusto mag-refund. Sa ngayon mas lumalala na talaga ng sitwasyon sa loob ng Itbulaga. Hudyat na lang ang nais marinig ni Annette Gozon dahil ayaw nilang mabaon sa utang ang Tape Inc. kung magpapatuloy pa ang show. Tama! Hindi ang It's Showtime ang ipapalit sa noontime ng Itbulaga. May mga balitang iba ang ilalagay dito, kung ito raw ay papatok maaari itong magtagal sa ere, at kung hindi naman ito pamatok wala ng choice ang GMA Network kundi ilagay na ang It's Showtime sa noontime show ng Itbulaga. So may possible na yung mga balitang lumalabas ay magkatotoo na mga kababayan. Di ba may mga balitang lumabas dati, nababasa nga natin minsan sa Pantheon, na may possible na itong It's Showtime ang maging main noontime show ng GMA7 pagdating ng araw. Dahil nga, sa kung makikita natin ngayon, yung performance po ng Tape Bulaga, mga kababayan, ng Fake Bulaga ay talagang humihina na sila. Humihina na, although may lumalabas na mga rating mga kababayan, pero sa mata ng maraming tao humihina na talaga yung Fake Bulaga, yung Tape Bulaga. So ngayon, ang punto kasi natin dito, kung tunay man itong balitang ito, may pag-asa talaga na mawala na sa ere, sa pag-ere, itong Tape Bulaga, kung tunay man ito, mga kababayan, itong balitang ito. So ngayon, ang isa sa pinupunto ng bidyong ito ay talagang napakalaki ng utang ng Tape Incorporated di umano dito sa GMA7.
kung tunay man po ito, kung totoo man po ito, mga kababayan. So kayo, ano ang komento nyo hinggil sa video na tinalakay natin ngayon? Hinggil sa video na ipinakita ko po sa inyo, mga kababayan. So i-comment nyo na lamang po sa ating comment section kung ano po ang masasabi ninyo dito sa balitang ito. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic po natin na related din po dito sa pinag-uusapan natin ito, mga kababayan. So i-play po natin yung susunod po nating topic, mga kababayan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman